Nabigo na naman nga po mga idol ang Golden State Warriors sa pangalawang beses na pagkakataon kontra sa Clippers matapos silang matalo ngayong araw 102-99 na nagbigay sa kanila ng pangatlong talo sa West. At sa pagtatapos, sinabi nga po ni Coach Steve Kerr na bagamat tanggap nila ang pagkatalo, hindi pa rin ito napigilan ng sarili na sisihin ang mga referee na nag-officiate sa laro. May pagkakataon na nga sana silang maipaabot pa sa overtime ang laban matapos silang magkaroon ng dalawang play sa fourth quarter. At ibinulgar nga po ni Steve Kerr na simula nga po nang makuha ng Warriors ang offensive rebound, sinubukan nga niyang tumawag ng timeout, ngunit ni isa mang referee walang nakinig at pumansin sa kanya. Kaya ang tunay nga daw na may kasalanan ay ang mga referee dahil sila nga daw ang nagpatalo sa kanilang team. Pero kahit nagreklamo si Steve Kerr, wala na rin naman nga itong silbi dahil maituturing na lamang ito bilang isa sa mga unfortunate situation para sa Golden State Warriors. Samantala, simula nga po nang maging inconsistent si D'Angelo Russell ngayong season, nabuhay na naman ang ideya na pag-trade sa kanya. Mas pinalakas pa nga ito matapos siyang bangkuin ni Coach Steve Kerr, ngunit makalipas ang ilang araw mula nang maglaro ito ng off the bench, bigla na lamang nga pong gumandang muli ang kanyang laro. Marami nga pong nagsasabi na mas may impact nga ito sa tuwing ginagamit siya bilang sixth man. Sa katunayan, hindi kagaya sa mga unang laban, mas naging solido nga po ang kanilang bench sa pagkakaroon ng instant offense. Kaya mismong si Jovan Bohananda Athletic ang nagsabi na ayon sa kanyang source, hindi nga daw ititrade pa ng Lakers si D'Angelo Russell kasunod ng pag-excel nito ng off the bench. Hindi nga kayo nagkakamali sa inyong narinig, posible nga pong walang mangyaring trade kay D'Angelo bago ang deadline dahil kung sakali mang tanggalin pa nila ito, maaari nga pong manghina muli ang kanilang bench na posibleng magresulta sa kanilang mga pagkatalo. Samantala, marami nga po mga idol ang humanga sa Philadelphia 76ers matapos maging successful ang kanilang off-season sa pagkuha sa ilang mga magagaling na role player at superstar katulad ni Paul George. Kaya itinuring na nga sila ng mga fans bilang isang legit na super team sa dami ng kanilang talento. Mismong ESPN ang nagpredict na ang 76ers nga ang siya nga sasabay at tatalo sa defending champions na Boston Celtics. Ibig sabihin na expected na silang aangat sa simula. Ngunit halos lahat ng naging prediksyon sa team na ito, wala man lang tumama matapos maaga silang bumagsak sa Eastern Conference bunsod ng maagang pagtatamo ng lahat ng mga key player at superstar. Malayong malayo ang reality ng Philadelphia ngayon kumpara sa naging prediction sa kalina noon. At kahit nagkasama ng maglaro sa kanilang lineup sina Paul George at Joel Embiid, sa huling dalawang game hirap pa rin naman nga silang makakuha ng momentum laban sa Orlando Magic at Miami Heat. Ito na rin naman ang mismong dahilan bakit ang 76ers ang isa sa mga kulel at worst team ngayon sa buong NBA kasama ang Washington Wizards sa pagkakaroon nila dito ng record na 2 wins at 11 losses.